Ano po yung tatlong pangako sa Isaiah chapter 9? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Marlon Gaza, Joseph John Pino, and Benjamin Torreja. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po sa mga devotions natin. Ngayon po itutuloy natin yung ating pag-aaral sa Isaiah. Now, nandito na po tayo, no? Marami na po tayong na-cover. Tingnan po natin 'to. Tapos na po natin yung Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Nahum. Tapos dito na po tayo sa Isaiah. Malapit na po nating ma-cover yung buong major and minor prophets. And then after this po, tayo po idadako na sa New Testament. Congratulations po kung naumpisahan nyo yung Bible Characters Edition natin. Actually, ang mahirap lang naman po, pagdating dito sa prophecy. Kahit sino naman nahihirapan dito sa prophecy, baka iba sa inyo nag-iisip, ba't ba ganito yung devotion natin? Ang lalalim, ang hirap. Well, prophecy po talaga yung isa sa pinakamahirap na mga topic sa Bible, no? Pero gusto ko lang pong ma-familiarize tayo lahat patungkol dito sa mga prophets. So, nagde-devotion lang tayo pero parang nag-seminary na, no? So, dumako po tayo dito sa ating, eto, screenshot nyo lang po muna to, no? Para makita nyo pa paano kinote yung Isaiah sa New Testament, lalo na itong last part na to. So, ito po yung sinusundan natin ngayon. Ang Isaiah po ay merong 66 chapters. Kaya po, kinonsize lang natin, sinummarize lang natin. Ito po yung approach natin sa mga devotions natin. Nandito na po tayo sa pangatlo, the promise. So, sinumalan po natin sa problem. Ano ba yung problema? Problema, tayo makasalanan. Ano yung standard ng Diyos? He is holy, siya ay banal. Now, what is the promise? The promise is the coming of the Messiah. So, dito po sa devotion natin na ito, may tatlong promises. Actually, marami. Ninarrow down lang natin sa tatlo, no? Dito sa Isaiah chapter 9. So, basahin po natin sa Isaiah chapter 9. Sabi po rito, for to us a child is born. Ito po yung famous, sikat na chapter sa Isaiah. But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he had brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who walk in darkness have seen a great light. Pakaganda po nito, mga kapatid. Lalo na pag binasa natin to sa New Testament, sabi ng mga New Testament writers, kagaya ni Matthew, eto natupad na sa kapanahunan natin. Etong sinasabi sa Isaiah chapter 9. So, bago po yan, tingnan po natin makaturoan natin ngayong araw. Isama po natin ito sa mga bagay na pagmumuni-munihan natin. 3 promises or prophecies about the coming of Jesus. Number 1 po, the Messiah will come as a great light that transforms lives. Yung Messiah po, ine-expect nila na darating yung Messiah tapos siya yung great light. Napakatinding liwanag na babago ng buhay ng mga tao. So, tingnan po natin itong timeline natin na ito. So, ito po si Isaiah, no? Ito po yung mga kasabayan niyang mga kings sa Northern Kingdom, ito naman po sa Southern Kingdom. Now, si Isaiah po, nagpropesiya siya mga 700 years before the birth of Jesus Christ. Pero dito pa lang sa Isaiah chapter 9, sinasabi niya kung anong mangyayari sa hinaharap. Merong matinding liwanag na darating. At yun po ang ating Panginoon Jesucristo. The Messiah will come as a great light that transforms lives. Kaya po sa Matthew chapter 4 verse 12 hanggang 17, ito po yung mga panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay right after tinukso siya ni Satanas at nagsimula siya ng ministeryo, ito po ang sinasabi. Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. So sabi ni Matthew, alam niyo ba kung bakit si Jesus Christ nagpunta rito sa lugar na ito? Zoom in muna natin. Napunta muna tayo sa mapa natin. Again, pag titingin kayo sa mapa ng Israel, tingnan nyo lang po yung dalawang lake. Ito yung Dead Sea, ito po yung Galilee.
Dito po nagstay si Jesus. Yan sa Capernaum. Yan po yung Galilee, no? Ito nyo, Sea of Galilee. Yan po yung sinasabi ni Prophet Isaiah. So, yan po yung Capernaum, territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Ano pong sinasabi ni Prophet Isaiah? That the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light. Nung nagsimulang magministeryo ang Panginoong Jesucristo, yun yung beginning of light. Yun yung napakatinding liwanag. Bakit? Every time nagpipreach ang Panginoong Jesucristo, naliliwanagan yung mga tao, nababago yung buhay ng mga tao. Jesus Christ came to transform lives. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, naliwanagan ka rin, nabago rin ang iyong buhay, na-expose yung ating mga kasamaan. Kasi tayo nabubuhay sa kadiliman at kapag nasa dilim, hindi natin makita yung sarili nating makasalanan. Kaya hindi natin alam kung gaano tayo kasama until dumating yung time na napakinggan natin yung ebanghelyo at nakita natin yung ating mga sarili na makasalanan because we have seen the great light, the Lord Jesus Christ. At simula nang dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, nagsimula na rin ang pagbabago sa ating mga buhay. Si Jesus Christ po yung dakilang liwanag na dumating sa atin. Yan po ay nasa Isaiah chapter 9. Pangalawa po, the Messiah will reign as the divine King of Peace. Kaya pag tinignan po natin dito sa Isaiah chapter 6, yung Messiah po, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi dito, for to us a child is born, to us a son is given. A child is born kasi pinanganak siya ni Mary. A son is given kasi galing siya sa Diyos Ama. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya po yung Mighty God, Diyos na pinanganak. For unto us a child is born, a son is given. Yung Mighty God na yon, yung Prince of Peace na yon, siya yung magiging hari. Ipapanganak na hari at na maghahari sa buong mundo. Siya yung Divine King of Peace. Ibig sabihin, ng divine, siya ay Diyos. Pag sinabing king, siya ang hari. Pag sinabing ng peace, kapayapaan. Divine King of Peace. Kaya po, alam na natin kung anong mangyayari sa buong mundo. Mapupuno ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang naghahari dito sa mundo. Pangatlo po, the Messiah will establish and advance the kingdom of God. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak 2,000 years ago, yung kaharian ng Diyos ay dumating na rin dito sa mundo. At sabi ng banal na kasulatan, ang kaharian ng Diyos ay parang mustard seed, napakalit na buto na itinanim. At ito ay tutubo, lalago at sasakupin yung buong mundo kung papaano ang yeast, yung libadura na hinalo doon sa minasang tinapay ay naimpluwensyahan ng buong minasa. Meaning to say, yung buong mundo ay may impluwensyahan ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito, verse 7, of the increase of His government and of peace, there will be no end. Yung abundance, kasaganaan, yung paglaganap ng kaharian ng Diyos at ng kanyang kapayapaan ay walang wakas. Of the increase of His government and peace, there will be no end. On the throne of David and over His kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness. Kung napanood niyo po yung dive deeper natin nakaraan, yung justice dito sa mundo, parang titingnan natin, walang hustisya sa maraming pagkakataon, no? Sa maraming sitwasyon, parang walang hustisya. Pero sabi ng Isaiah 42, ang ating Panginoon, si Jesucristo, hindi siya mapapagod, hindi siya madi-discourage, hindi niya tatantanan yung mundong ito hanggat hindi nagwawagi ang hustisya dito sa mundo. Kaya maganda yung mga prophecy kasi sinasabi ng prophecy kung anong gagawin ni Jesus dito sa mundo. At dito makikita natin may ginagawa pala ang Diyos. Hindi pala siya tambay sa langit na nakaupo sa kanyang trono. Jesus Christ is actively transforming this world. At makikita mo rin ano yung role mo sa kaharian ng Diyos. Kaya po sa mga application natin, number 1, see through the eyes of faith the advancement of God's kingdom. Kailangan natin magkaroon tayo ng mata ng pananampalataya. Na ang nakikita natin, kasi pag physical na mata lang, ang mata natin mahilig maghanap ng mga pangit na nangyayari sa mundo.
sa mga newspaper, sa balita. Pero if you see through the eyes of faith, you will see God's work. Kapag ginamitan mo ng mata ng pananampalataya, makikita mo na God is actively involved in doing something. He's doing something in this world. We need to see through the eyes of faith how God advances His kingdom here on earth. Makikita nyo, for the last 2,000 years, halos lahat na ng lingwahe, halos lahat na ng lingwahe, dialect ng mga tao, na-translate na yung Bible. Advancement ng kingdom of God yan. Halos lahat ng mga lahi na ipapangaral na ang ebanghelyo, advancement of God's kingdom yan. At lahat ng mabubuting bagay na nakikita natin dito sa mundo, advancement of God's kingdom yan. Pangalawa po, advance the kingdom of God through your life, family, and work. Hindi po sapat na nakikita natin na yung Diyos kumikilos dito sa mundo. Inaayos niya yung mundo, pinapaganda niya yung mundo. Yung brokenness ng mundo, nagkakaroon ng healing. Hindi po sapat na tinitingnan lang natin. We need to participate. Makita natin yung role natin sa ginagawa ng Diyos dito sa mundo. And you can start now with your family. Kailangan yung family mo bumubuti rin. Kailangan yung pamilya mo, yung marriage mo, umaayos din. Yung relasyon mo sa magulang mo, nagiging okay din. Yung advancement of the kingdom, nangyayari po yan kahit sa kitchen table. Nangyayari po yan kahit sa inyong mga sala. Nangyayari po yan sa inyong bedroom. Kapag inaayos ninyo ang inyong mga hidwaan, pag yung pamilya nyo mas bumubuti, mas nagiging maayos yung relasyon, mas napapalapit sa Panginoon, that is the advancement of God's kingdom in your family. At pag yung prinsipyo ng Biblia, dinadala mo sa trabaho mo, umaabante rin ang kaharian ng Diyos sa iyong trabaho. So we need to advance the kingdom of God wherever we go. Sa pamilya man, sa trabaho, kung nasang bansa ka man ngayon, your role is to advance the kingdom of God. Yung pagmamahal ni Kristo lumalaganap, kumakalat. Maraming taong nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. And number 3 po, be the salt and light of the world beginning in your own home. Maging asin ka at ilaw ng sanlibutan at simulan mo yan sa iyong tahanan. Ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po yung nagsilbing dakilang liwanag sa kadiliman. At tayo po ay tinatawag niya na maging asin at liwanag ng sanlibutan. Maaari po nating gawin yan, simulan natin sa ating mga tahanan. Baka yung ating pamilya nasa kadiliman pa. Baka yung ating pamilya full of brokenness, kailangan ng healing ni Kristo. Baka yung pamilya natin, yung mga anak rebelde, yung mga magulang, lagi na lang nakasigaw sa mga anak, lagi na lang magagalitin, mainit ng ulo, walang panahon sa pamilya. Mga kapatid, pag pinasok yan ng liwanag ni Kristo, magkakaroon din ng kaayusan dyan sa pamilya. Kung ikaw lang ang nag-iisang membro ng pamilya mo na Kristiyano, be a light in your own home. Dalhin mo ang liwanag ng Panginoon Jesucristo sa iyong pamilya. So, be the salt and light of the world beginning in your own home. Pag ginawa mo po yan, mga kapatid, nagiging parte ka ng fulfillment ng Isaiah chapter 9. Sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ang dakilang liwanag. Siya yung ating hari na nagsimula ng kaharian dito sa lupa. At sa kasakulukuyan ay umaabante. Para po sa ating discussion, why must every good thing that happens in the world be attributed to our good God? Ano po ibig sabihin nito sa tanong na ito? Bakit lahat ng mabubuting bagay na nakikita natin sa mundo, dapat yan maghatid ng pagpupuri sa Diyos? Bakit dapat nating sabihin na itong mabubuting bagay na meron sa mundo dahil yan sa pag-abante ng kaharian ng Diyos? Kaya lahat ng maganda dito sa mundo, gumanda man yung marriage mo, family mo, gumanda man yung gobyerno, gumanda man yung nawala man yung slavery, nababawasan yung trafficking, lahat yan dahil sa pag-abante ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. All glory to God. Para po sa ating dive deeper, who is Jesus in the book of Isaiah? Part 3 of 5. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for sending Jesus, the true light and the everlasting King.
Open my eyes to see the advancement of your kingdom through the eyes of faith. Help me to faithfully advance your kingdom through my life, my family, and my work. Make me a faithful witness who shines as the salt and light of the world, beginning in my own lifestyle and my own home. May my words, actions, and character point others to Christ and bring glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Jeff. Thank you sa iyo kapatid sa pagiging parte ng mga devotions natin. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.